una lagi ang iyong kalusugan. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. Re-Herbal Food Supplement, dito ka tatagal. Ako po si Maria Luisa Maglaki, tubong Santa Ines, San Miguel, Bulacan, 38 years old. Nagkaroon ng sakit na, isang uri ng sakit na cancer sa bituka. Anong December, confined sa ospital, doon na diagnose na meron akong sakit sa bituka nga, cancer. Tapos lumabas yung resulta ng biopsy ko nung January 6. Doon na pag-alaman na nasa stage 3 na siya. Matagal na, nung last year pa. Pero nung unang-unang mga sumasakit siya, hindi ko masyadong pinapansin. Hindi ko binabaliwala ko lang. Hindi ko alam na gano'n na pala siya kalata. Karoon ako ng lakas ng loob na subukan to. Naisip ko kasi wala namang mawawala sa akin. Naisip ko kailangan kong gumaling. Pinasubok sa akin ipainom ng kapatid ko. Tapos nung uminom ako noon, wala pang isang linggo, sobrang nagulat ako. Ang laki na ipinagbago ko. Lumakas talaga ako, lumakas akong kumain. Parang halos walang nangyari sa akin. Maliban na lang dito sa nabago sa tiyan ko. Ang laki nang naitulong ng herbal na yan. King's Herbal. At syempre, una-una sa tulong na rin ng Panginoon. Binigyan pa niya ako na isa pang pagkakataon na mabuhay. Lumakas ako, hindi na ako nagsusuka. Nagkaroon na ako ng ganang kumain. Sobrang ang laki na ipinagbago ko. Simula nung uminom ako. Sa ngayon, wala pa akong isang buwan umiinom. Ang laki na, nakakalakad na ako. Dati, ibinabangon na ako ng mga kapatid ko. Hindi na ako makakain. Ang laki na naitulong sa akin pagbabago ng King's Herbal. Ako po si Wilfredo Perez, taga Haguni, Bulacan. Bali, 51 years old na po ako. Ako po ay na-diagnose na may sakit na cancer. Sabi po ng doktor, yung cystic adenoid carcinoma. Ayon po sa kanila, ito daw po ang cancer na pinakamatigas ang ulo. Ibig sabihin, kahit nasunugin, kahit na i-cobalt, kahit na i-chemo, babalik at babalik pa rin. Kaya nga po nung 2010 ako na-opera, tapos gumaling hanggang ngayon, bumalik naman ngayon sa ayon nga po sa kanila, babalik. So last October po, naramdaman ko na namamayat ako na dating 70, naging 69. Ngayon pong oras na ito, 63 na lang po ako. 63 kilograms. Napanood ko nga po ito sa bitag kay Mr. Ben Tulfo at siya po ay isa sa hinamo ni Karen. Tungkol po dito sa kanyang invento at natuklasan na herbal medicine. At doon po sa kanya ko po nalaman na talagang nakakatulong para umigi ang aking karamdaman. Nakatunayan po, bali 2 linggo pa lang akong umiinom. Ang nararamdaman ko po ay mahinang-mahina, hirap po akong matulog. Tapos pag sa hating gabi, kadalasan ay nagigising ako. At yun po ang unang problema ko. Bumili po ako ng herbal na ito. At awa po ng Diyos, umigi ang aking karamdaman. Hindi naman po dire-diretso ang pagtulog ko, pero nakakatulog na po ako ngayon. Kahit paano 2 oras, 1 oras at kalahati, malaking bagay na po sa akin yung makatulog sa gabi. Dati po 3 buwan ako hindi nakakatulog. Sa ngayon po kahit paano nakakaroon na ng kaigihan ng aking katawan. Pangalan ko, Diosdado Santos. Dati po, ang sakit ko, yung umiihi ako ng bato. Ngayon, matagal yun na yun ang problema ko, yung umiihi ako ng bato. Tapos, pagka pala meron ka nun, sumasabay yung taas ng presyon. Kung ang trabaho ko nga, karpintero, kumisan, pag pumukpok, may kita. Pagka wala na. Itiisin ko na lang yung sakit. Subukan nila, wala namang mawawala sa kanila, wala namang overdose yan. Magandang pang-maintenance sa katawan talaga. Ako si Antonio Natabio. Dati nagkaroon ako ng varicose. Varicose sa ari. Tapos pananakit ng tadyang. So habang nagpapahinga ako sa bahay, nanonood ako ng TV. Na ano ko yung herbal. Kaya nag-try ako na nagbili. So nung bumili ako ng isang bote, medyo okay naman yung ano ko, hanggang sinutuloy-tuloy ko. Nawala yung
varicose po, tsaka yung mananakit ng tadyang, tsaka yung paghihilo. Nung unang linggo ko nung pag-inom ng herbal, nararamdaman ko yung cleansing. Linis. Yun, nawawala nga yung ano ko, yung pananakit ng tadyang, tsaka yung pagkahiluhin, yun nawawala. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung pag-inom hanggang sa gumaling na siya. Ako po si Luisa de la Cruz. Na-diagnose ang diabetes ko since 2002. Nung malaman ko na ang REM nagpapalakas ng bato kasi natatakot kasi ako sa sakit ng diabetes. Alam ko maraming komplikasyon. Okay? So, manaramdaman ko nung may diabetes ako yung parang mata ko, para siya may langgam, tapos nangangati katawan ko. So, bumili na ako ng red, sinubukan ko. Dati kasi, nung hindi pa ako uminom na red admit, yung depression ko, hindi ako nakakatulog. Parang, siyempre, pagka naiisip ng mga komplikasyon, nang uminom na ako, lumakas yung katawan ko, pagka nakakatulog ako, tsaka yung puyat. Pag puyat ako, halimbawa, one day hindi ako nakatulog. The following day, nababawi ko pag umiinom ako ng red, hindi ako napapagod. Ganon. So, kinontinue ko hanggang ngayon. Yung isa pa, kaya ako nag-stick sa re. Nung sabi sa akin ng doktor na mag-insulin ako kasi hindi siya bumababa. Nung mag-re ako, na-maintain ko yung wala komplikasyon. Yan ang pinagpapasalamat ko. Very effective sa akin. Nawala na yung pagka-stressful ko, depression ko. Tapos, pakiramdam ko tuwing umaga, kayang-kaya ko mga trabaho, wala akong nararamdaman. Saka, ngayon, nagpapacheck up ko sa doktor, nagpapalaboratory ako, lahat clear. Wala akong trouble sa kidney, sa lungs, whatsoever, wala akong komplikasyon nararamdaman. Ganun. Kaya, ngayon, nag-maintenance ko rin. I started drinking last quarter ng 2010 up to the present. At saka at the same time, I have a brother who have a stroke. Nung nag-stroke siya, pinatira ko sa bahay. Pinainom pa yung naka-recover siya. Hindi siya makakapagpatuto, pero ako, nakalakad na siya, nag-straight na niya yung katawan niya, malaki. Yung unang linggo ng pag-inom ko, parang malakas, parang nung umaga ininom ko, maghapon di ako napapagod. Oo, hindi ka napapagod, tapos nakakatulog ka, parang feel mo yung feel mo na hindi ka matanda, yung mga tagapakinig, encourage ko kayo na sumubok o bumili ng kung kahit wala kayong karamdaman, pagpapalakas ng katawan, immune system, yung mga sakit-sakit niyang lagnat, ma-avoid yun. At the same time, wala namang mawawala pag sumubok walang maapektuhan. The more na lalakas ka, the more na sisigla ka, ganun, yun lang. Magiging alive. Una, na-hospital siya 1 week. Pagdating namin sa ospital, hindi na siya makagulapay. 1 linggo siya, suka ng suka. Gano'n, hinang-hina na siya. Pagpasok namin ng ospital, sa emergency kami, nakomatos siya. Tapos nung nakomatos siya, lahat kinuha na siya ng doktor, kinuha na lahat ng mga test niya. So it come up with PTB meningitis as the doctor find out. After that, naka-survive kami. Kaya lang, paglabas niya ng emergency room, totally wala na siyang memory. At hindi rin siya makapagsalita. After 2 weeks sa hospital, I asked the doctor if bakit nagganon ka bilis, anong case. Sabi nila meningitis. So, sabi ko anong chance? Sabi nila 50-50. Kung ganon, uwi na ako. Gagastos lang ako dito sa ospital kasi unang-una, pagkamahal-mahal ng gamot. So, that time, dinabas ko after 2 weeks. Hindi nila ma-find out kung bakit yung fever niya hindi masubside. Pasok namin sa medical city naman, naman siya, na-paralyze siya, na-stroke siya. After that, ganun pa rin, sabi ng doktor, 50-50 pa rin ang chance niya mabuhay. Tapos nung sabi ko, Dok, ano ba ang remedy pa? Ano pa ba ang paraan? Sabi niya, wala na. Sabi niya, ganon.
Lahat ng gamot niya is for lifetime, kung mabubuhay man siya. At swerte na, pag isang linggo siya ulit, sabi niya gano'n. Unang punta namin sa herbal, sabi ko, ayoko na. Sabi ko, parang wala na akong chance. Nung trinay namin, after 1 week, nakabangon siya mag-isa. Na in 6 months, never siyang bumabangon na mag-isa. After 1 week, pero ang pinapainom namin doon, everyday, isang bottle. In just 1 month, hindi makapaniwala ang doktor niya nung bumalik kami sa doktor niya. Naglalakad siya mag-isa. In just 1 month, pinawasan ko lahat yung gamot niya. Sabi ng doktor niya, wag mong babawasan kasi mamamatay yung anak mo. Sabi ko, from now on, mula nung tinanggal ko yung mga gamot niya hanggang ngayon, ni isang gamot wala siyang iniinom. At hindi siya sinumpong ng kanyang scissor. Hindi rin siya, wala nung effect sa kanya yung, nung nabulag siya because of sa gamot na binigay sa kanya. Pero ngayon, buhay siya, nakakakita siya, nakakalakad siya, hindi mo siya makikita matitrace na stroke. Ito is the best, kaya kung sino yan, may mga ano-anong sakit nyo, subukan nyo. The best ang Ray Herbal. Actually, nung nasa hospital ako, hindi ko pa alam na iniinom ko pala yung Ray Herbal. Ang dami kong turok sa katawan, tapos meron pa ako sa labi. Sa ilong siya kumakain. Sa ilong ako kumakain. Tapos hindi ko alam na pinapainom pala ako nila ng Ray Herbal. Nung saan ako gumaling, doon ko lang nalaman na Ray Herbal yung pinapainom sa akin. Hanggang sa yun, tinutuloy-tuloy ko na. Ako po si Victor Francisco, ang kasama ko ang aking may bahay, si Marivic Francisco. Nagkasakit po ng diet ng hypertension yung aking asawa at saka sinusitis. Ngayon po ang nangyari ay palipat-lipat lang kami ng hospital. Hindi naman nalulunasan yung sakit niya na high blood. Ang nangyayari, papacheck up kami, tapos sabihin ng doktor na ito, Mrs. inumin mo. Sinusunod naman namin po yun. After nun, kapag siya ay tinigil, in-stop na yung maintenance niya ng kanyang gamot, nagiging high blood na naman. Sabi ko, bakit ganon? May maintenance ka naman, naggagamot ka, hindi ka gumagaling. Kaya ang naisipan ko na sumubok ng ibang alternative treatment, maghanap ng kasi parang uubos na rin yung namin, yung kumbaga pagsasahod ka, napupunta lang sa kanya yung pera para ipagamot niya. Tapos yung gano'n nga, mahirap dahil nahihilo siya lagi, hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makakilos sa mga gawaing bahay. Kahit simpleng kilos lang, maglalaba, hindi niya kaya dahil sa sakit niyang high blood kasi palagi nga siyang nahihilo. Ngayon po, nakilala namin yung King's Herbal. Nakita ko lang po sa internet yung sa mga dami pong nagpatotoo. Sabi ko po, bakit hindi ko po namin ito subukan baka ito na ang makatulong sa aming problema sa karamdaman ng aking may bahay. Yan po, sinubukan ko. Sa awa naman po ng Diyos, tuloy-tuloy na yung paggamit namin hanggang sa umigi yung kanyang pakiramdam. At katuluyan na rin siyang gumaling. Nung gumamit ako ng King's Herbal, unang-una naramdaman ko po sumasakit yung ulo ko. Natakot po ako noon. Sabi ko, nung pala, nire-release niya yung toxin sa katawan. Lalong, umigi yung pakiramdam ko doon. Dati kasi, nung nagtatrabaho po ako, palagi niya akong sinusundo sa trabaho dahil talaga hindi ko po kaya. Nung nakainom ako ng King's Herbal, tuloy-tuloy na po yung paggaling ko. Pinaka-root cause ng sakit, hindi talaga siya na-address kasi yung malimit na binibigay ng mga doktor ay mga pansamantalang lunas lang. Hindi po kagaya ng King's Herbal na talagang pang holistic yung approach ng pagpapagaling, kumbaga pang kalahatan. Pinapalakas yung immune system mo, yung detoxification ng katawan na sinasabi ay mararanasan mo talaga sa pag-inom ng King's Herbal. Payo ko po sa mga
mga kababayan natin na mayroon din pong ganitong karamdaman, subukan niyo po ang King's Herbal Food Supplement. Nakatulong po ito sa amin ng malaki. Sana rin po ay sa inyo rin makatulong sa kung ano man ang mayroong karamdaman kayo ngayon. Ako po si Rodolfo Pajardo. Ang edad ko na po ay 81 years old. Sa una po sa lahat, nabili ko na po lahat ng sakit. May sakit akong arthritis, diabetes, sakit sa puso, prostate, glaucoma, at marami pang iba. Pumunta ako kay Carey. Umatin ako ng seminar doon, nanood lang ako ng obserba. Pero makita ko yung mga tao doon na mga napatunay. Hindi lang ako nainganyo. Bumili na kaagad po ako ng noon pang meron 10%, 20, 30, 55.5. Bali 5 klaseng bote po yung una. Nag-umpisa po ako sa 1 set. Iniinom ko po sa umaga yung 10, 20 sa tanghali, sa hapon yung 30. Yung 55.5 bago ako matulog. Pero po nang makaramdam na po ako ng kagalingan, totoo nga po, wala pa to, operahin tong glaucoma ko sa kaliwa kong mata. Hindi ko na po pina-opera. Gulat nga po sa akin yung doktor ng muling ko pagpapatingin. Bumababa naman daw ang presyo ng mata ko, kaya hindi na kailangan. Yung prostate ko, naka-schedule na po akong operahin para operahin. Laki yung sinisingil sa akin, sabi ko pag-iipunan ko muna. Nung mga kainom na po ako ng halos 3 buwan na, bigla na lang umihi po ako na inihi ko yung bato, yung maliliit na parang mga bato. Kaya ganun na lang po nang pa-check up na naman ako. Sabi ko, lumit na itong bato mo, saka halos wala na. Kaya ganun lang po ang tuwa ko, una sa Diyos, pangalawa kay Carey, kung hindi po sa King Herbal niya. Siguro po, baka asa lupa na po ako, below the belt na po ako, baka hindi na raw ako nakapagpatunay ngayon. Kaya ang sekreto po, nasabi ko po sa inyo, hindi po ako binayaran ni Carey na upang advertise ko ang kanyang kalakal. Sabi lang po ako ng totoo. Ang naramdaman ko, yung una nga, yung dumumi ako na napaka-baho, na talagang saka ang itim-itim, pinawisan ako malagkit. Yung ugat ko, parang mga binubunot yung mga ugat ko. Saka nagtainga ako, nilagday. Kaya tumawag ako kay Ray. Sinabi ko, Carey, bakit ba ganito? Huwag ka matakot. Effect ng gamot yan. Side effect, siyempre yung mga sakit mo, ginagamot yan kaya nararamdaman mo. Itong talampakan ko, parang sinusuntot sa talampakan ko sa abdi-abdi. Kaya kayo, kung pupurba po kayo ito, talagang sa una lang po na kakaroon kayo ng pagbabago. Kaya huwag na po kayo mag-isip, inanyayahan ko po na i-try po nyo ang King Herbal. Si Aida Esgano. Ako po dati may high blood at saka arthritis. Tapos po nawala na po yun. Ngayon po nagkaroon po ako ng breast cancer nitong November na. Sabi po ng doktor, operahan. Ang ginawa ko po, uminom lang ako ng King's Herbal. Baka po sakali mawala. Uminom po ko. Sa isang linggo po, isang bote na yun. Balik ko sa isang buwan, 4 na bote. Hindi na po ako naglalaba eh. Dati po naglalaba ako, pero po ngayon nagkaroon ko ng breast cancer, hindi na. Hindi na ako naglalaba. Wala po akong ginagawa ngayon sa bahay na hanggang ngayon. Ngayong ngayon po. Pagkasa sumigla na ako. Nawala yung pagduduling ko. Tapos pagkahilo. Sa mga nanonood ngayon, kaya ko sa inyo bumili kayo ng King's Herbal para gumaling na yung mga karamdaman ninyo. Kaya kung may cancer kayo. Ako po si Freddy Maglakay, naninirahan sa Santa Ines, San Miguel, Bulacan. Ako po ay nagkasakit noong 2007 heart attack. Namatay po yung kabyak ng aking katawan. Halos 2 buwan ako hindi maibalik sa normal yung dati pagkilos ko. Matigas yung paa ko, ganyan. Ginagalaw lang, may tiga-alalay. Pinagme-maintenance po ako ng ospital noon na
Sa unang buwan, iinom ako ng gamot, 600 isang araw. Unang buwan yon, araw-araw yung 600. Pag nakatagpos daw ako doon, ano na, 380 na isang araw. So hindi ho kaya ng bulsa natin, napakalaking halaga po niyan. Lifetime, may maintenance ako. Ngayon po, may nakapag-recommenda sa akin na itry ko yung King Herbal. Sinubukan ko po kasi wala namang mawawala. Nung nakadalawang bote na ako ng King Herbal, napansin ko na parang yung pa ako na igagalaw ko. Dati inaangat lang nung may tiga-angat lang ako para maiganon ko siya. Hanggang sa naubos ko yung 4 na bote ng King Herbal, nakatayo ako ng maayos. Bali kung aanuhin no, 4 na buwan akong noon, 2 buwan akong gumamit ng King Herbal. Ngayon no, sa awan Diyos, nakapaglaro ko ng basketball, nakikipagtugisan ako sa mga bata. Wala yung patay ng kalahati, pero may man pang kaunti. Ganun o. Kaya ako, ang maipapayo ko sa iba dyan, imbis na, hindi ko naman pinipigilan na gamot medicine ang mga ospital ang gamitin nila. So, itry nila yung King Herbal. Napakabisa talaga. At bibigyan ka babalaghan yan, talagang gagaling na talaga. Kasi ako nagtatanong-tanong din ng ganyan sa mga kapitbahay na amin, may nagrekomenda sa akin na isubukan ko. Yun na nga, sabi ko nga, wala nang mawawala. Kunting halaga lang naman, i-compare doon sa talagang reseta sa akin ng doktor, halos wala pa sa 1/4 na magiging halaga, nakakailanganin ko. Pero wala na. Kung heart attack na eka, na-stroke ako, namatay kalahati ng katawan. Wala na. Unang linggo, medyo ang naramdaman ko sa kanya, medyo nahihilo kapag ako iminom. Medyo dumudul ako ng kaunti. May papel, wala sakit, di ko maiangat yung mga ano ko ng katawan. Sumunod na tandang-tanda ko siya, 8 days ko lang ininom yung isa. Nung mayari yon, yung pangalawa, ako na mismo uminom. Wala na ako inuutusan. Una lagi ang iyong kalusugan. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman. Re-Herbal Food Supplement. Dito ka.